Magandang araw! Ngayon nga po ibigay po natin ang mga latest update, issue o controversy, team standing, latest game schedule at game result na naghanap kahapon na talaga namang aabangan nyo. Kaya bago natin umpisan guys, nakikiusap po ako, please don't forget to like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga banggong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Dahil karamihan sa aking mga viewers na hindi pa nagsasubscribe, pa-subscribe naman, maraming salamat. At sa ngayon nga ibigay agad natin ang mga naging result ng laban kahapon. Narito po, credit nga pala sa pictures galing sa One Sports and sa PVL Management. Thank you very much. Sa unang laban nga inanalo nga ang Cherry Tigo in 3 straight sets sa mga scores na 16-25, 20-25, 23-25. At ang player of the game nga dito ay itong si Ara Galang na may 11 points, 7 attacks, 4 blocks at 11 excellent digs. Congratulations! At sa tapatan naman ng Galleries versus PLDT, nanalo ang PLDT in 3 straight sets sa mga scores na 19-25, 16-25 at 17-25. At ang player of the game nga ay si Kat Arado na may 16 excellent digs. Sa third game nga ay nanalo ang Crimen Cruz Smashers kontra sa Foxes in 4 sets sa mga scores na 24-26, 25-23, 25-21 at 25-16. At ang player of the game nga dito ay ang kanilang import na si Erica Stanton na nakuha ng 26 points, 23 attacks, 3 blocks at 14 excellent reception. Congratulations! At syempre, ngayon nga ipag-usapan natin at ibigay ang latest team standing ngayon as of July 21, valid hanggang July 23, 2024. Narito po. Sa Pool A nga, naunguna pa rin ang Cherry Tigo 2-0, PLDT 2-0, Creamline 1-1, NX LED 1-1, Galleries 0-2 at Farm Fresh 0-2. Kung ating titignan ay Cherry Tigo at PLDT ang naunguna sa Team A o Pool A, kaya congratulations. At talaga namang mag-iiba pa ang standing ito sa mga susunod na araw pagkatapos ng mga laro nila, kaya good luck sa lahat ng team. Sa Pool B naman ay naunguna ang Signal HD Spikers 1-0, Petrogas Angels 1-0, Akari Chargers 1-0, Capital One Solar Spikers 0-1, Sus Thunderbells 0-1 at Chocomucho 0-1. Kung mapapansin natin, ang silver medalist from All Filipino Conference last conference ay nasa bottom at ang nangunguna ngayon ay Signal at Petrogas. Ngunit alam naman natin mababago pa ito sa mga susunod na araw pagkatapos ng laro rin laki. Congratulations and good luck. At syempre nabigay na natin ang latest team standing. Ngayon naman ay ibigay natin ang next game schedule na magaganap nga sa July 23, 2024. At syempre narito po at huwag na po natin patagalin. July 23, 2024, Tuesday, first game 1 p.m. Sus Coffee Thunderbirds versus Signal HD Spikers. Second game naman magaganap ang Chocomucho Flying Titans versus Akari Chargers 3 p.m. At last game magaganap ang Capital One versus Petrogas 5 p.m. At ang venue nito ay sa Plus Sports Arena. At sa mga magtatanong kung saan ito mapapanood po ninyo ito kung kayo po ay may cable sa One Sports or One Sports Plus channel. Meron din po sa Signal application, download lamang po kayo at mag-register. May kunting bayad lamang sa Signal, ngunit syempre ibibigay ang gusto nyong live. Meron din pong live sa Giga Play Smart at meron din po sa Kumu Live. At syempre meron din sa Google. Kung kayo po ay may internet sa iyong bahay, ay search nyo lamang po PBL PH Live. Medyo late lamang po ng 30 minutes, ngunit napakalinaw at buo po yung video. At ayun na nga guys, na ibigay na po natin ang mga latest update. Ngayon naman na ibigay natin at pinag-uusapan o issue sa PVL ngayon. At kahit sa Alas Pilipinas, narito po. Latest, Coach Erwin Meneses nagsilita na sa interview pagkatapos ng pagkapanalo nila kontra sa Farm Fresh. Kaya pala hindi nakapaglalaro ngayon itong si Tots Carlos at Alaysa Valdez dahil nga sa minor injury daw nito. Ngunit marami nagsasabi sa comment section na talaga namang palusot lamang ito o strategy ni coach. At sabi nga ng iba ay pinagpapahinga ng ito dahil sa paghahanda sa quarterfinals at semifinals hanggang championship. Kaya binababad ngayon ang malalakas din na sina Bernadette Pons at Michelle Gumabaw. At pakakaantayin lang natin na talaga namang kung totoo nga ito ay baka maglaro sila laban nga sa Cherry Tigo crossover kung saan kapag natalo ang Creamline ay talaga namang posibleng hindi sila makapasok ng semifinals or quarterfinals dahil PLDT at Cherry Tigo ang magmumove. Yan ay pakakaabangan natin kung sakaling strategy lamang o makapaglaro sina
sina Tots at Alaysa laban sa Cherry Tigo, kaya good luck na lamang at ating abangan. Samantalang pinag-usapan din ang coach o head coach ng Galleries Tower High Racer na stress sa talaga namang laban ng PLDT versus Galleries dahil daw hindi naman ganito ang pinakita nilang performance ng first game nila. Alam naman natin na malakas ngayon ang PLDT, especially natalo din nito ang malakas na Creamline, kaya hindi malabong mangyaring matalo din ang Galleries. Ngunit na-stress talaga si coach dito sa kanyang nakikita na talaga namang minsan natatambakan ang kanyang team na Galleries. Ganun pa man ay nakita rin natin na talaga namang nilaban din ng Galleries, ngunit kinulang talaga at napakalakas talaga ng import at depensa ng PLDT, kaya bawo na lang next time and congratulations sa PLDT. Samantalang usap-usapan, 4 na players ng Creamline ay talaga namang marami ang nagkomento na sila ang dahilan kung bakit nanalo sa laro kontra nga sa Farm Fresh. Ito nga ang game changer at service specialist na talaga namang nakabigay ng ambag sa Creamline kanina o kahapon. Ito nga ay si Ella De Jesus. Depensa opensa naman ay ibinigay ni Bernadette Pons at kitang-kita rin na hindi masyadong mahulugan ng bola. Ang galing talaga ng pagdadive at depensa nitong si Kayla Atienza. At nakita nga natin talaga namang naghalimaw ngayon si Erica Staunton, ang import ng Creamline, at naging POG pa ngayong game. Especially hindi lamang siya sa offense magaling, kahit sa blockings at depensa ay maaasahan din siya sa likod. Kaya congratulations. Samantalang prediction ni Coach Fabio Menta sa naging laban nga kahapon, July 20, 2024 ay talaga namang naging tama. Pura na lamang sa laban nga ng Farm Fresh Foxes at Creamline na talaga namang nakakuha ng isang set ang F3. Ngunit maganda pa rin ang inilaro ng ibang team at kahit na ng Farm Fresh. Kaya congratulations and good luck. Samantalang Alas Pilipinas Women's Team update naman tayo na nasa Japan ngayon na patuloy ang pagtitraining nila at nakikipag-tune up game sa mga team doon. Sa tulungan ni Judge Santiago ay talaga namang lalo silang gumagaling at nagpapalakas dahil sa parting na si Volleyball League na maganap sa August. Kaya naman syempre ipag-pray na lang natin na talaga namang walang ma-injured sa training at talaga namang lumakas sila lalo para may laban. Kaya good luck na lamang Alas Pilipinas Women's Team. Samantalang usapang si Volleyball League, Vietnam naghahanda na at sumali talaga sa isang tournament na VTB kung tawagin, na nagka-podium nga ang Chocomucho ng inimbitahan dito. 7 team nga galing sa iba't ibang bansa ang talagang pumasok dito at alam naman natin na magpapalakas lalo, especially kasari din dito ang national team ng Indonesia para makapag-training lalo o diretsyo dahil nga ito sa paghahanda sa SEA Volleyball League. Vietnam at Indonesia lalaban at magpapakita ng lakas kung sino ang manalo sa VTB Cup 2024, kaya good luck na lamang sa lahat ng teams. Kaya guys, anong masasabi niyo sa ating topic for today? Sa tingin niyo makabalik agad kaya sina Tots Carlos at Alaysa Valdez, especially laban sa Cherry Tigo? Malaking tulong kaya ang pag-visit o pag-training sa Japan ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team? Kung baga i-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.